Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 247 ng FPG's Batang Quiapo. Ngayon nga no, lumabas na nga itong sinatindeng sa Kasinoy at sinabi nga ni Marites na alukin mo yung lola mo na magtimpla ng kape. Sabi naman ni Tindeng, wag na kasi hindi ko naman kailangan yan. Ngayon sabi naman ni Noy, pwede ba Tindeng magpansinan naman kayo ng anak mo, baka dalhin mo pa yan sa may palengke, baka may iringan pa kayo. Hindi na kailangan kasi kahit ano naman ang sabihin mo dyan kay Tess, sarado na utak niyan, hindi na makikinig sa akin yan. Sabi ni Tess, no, ano sabi mo Tindeng? Buti narinig mo pa. Ano gusto mo sabihin ko sa'yo, ulitin ko pa ulit ng malakas sa harapan mo? Tindeng, ano ka ba? Ginagawa ko lang naman ang lahat para sa ikabubuti ni Tanggol. Dahil alam ko na tama ang gagawin ko. Wala namang mali sa ginagawa ko. Diyan na nga kayo, nawalan ng gana si Tess. Pumasok sa kwarto na kung saan nagbibihis na tong si Rigor, paalis na. Inausap niya asawa niya, Rigor, papunta ka ba sa presinto para mag-imbestiga? Itutuloy ko na para malaman ko kung yung mga anomalyang ginagawa ng mga namumuno dun sa correctional. Siya nga pala, mayroon pa akong isang balita, maaaring makatulong to sa investigasyon. Bakit Marites? Ano naman problema? Ano naman ba yon? Na balitang hindi ko nalalaman na tinatago niyang nanay mo. Kasi nakausap kasi namin si Aling Mirna kahapon. Sabi, meron daw nag-abot sa kanya ng pera, babae, galing daw to kay Enteng. Lumabas agad si Igor. Ano yung sinasabi ni Tess? Na meron ka raw ditong napansing lalaki nitong nakaraan na nag-abot ng pera, nag-iwan dito ng pera. Sabi naman ni Tindeng, Tess, sinabi mo? Di ba sinabi ko naman sa'yo huwag kang magsasalita sa kanya? Para saan pa Tindeng? Ginagawa ko lang naman ang tama para sa pagbabago ni Tanggol. Baka maaaring magbago siya. Makakatulong to sa investigasyon. Tindeng, tinatanong kita, meron ka bang nakita? Sabi ni Tindeng na tumayo na, napikon na. Sinabi naman wala akong nakita. Maniwala ka man o sa hindi. Sabi ni Rigor, ikaw Noy, meron ka bang nakita na nagpunta dito at nag-abot ng pera? Sabi ni Noy, wala akong nakita. Ito lang masasabi ko sa inyo, kapag napatunayan ko na nagsisinungaling kayo at may kinalaman kayo tungkol kay Tanggol, kayo ang mananagot sa akin, haharap kayo sa akin. Ngayon, umalis na nga tong si Rigor at inisip nga niya, kung totoo nga talagang nasa labas si Tanggol, ibig sabihin nun, mananagot ang mga namumuno sa koreksyonal at mananagot sa akin. Kailangan niya talagang gawin itong investigasyon na to. Diba? Talagang porsigido talaga itong si Rigor na alamin, mag-iimbestiga siya dito sa buong Quiapo. Samantala, pinumpronta nga ni Tinding itong si Tess. Bakit mo sinabi kay Rigor yun? Diba nakiusap ako sa'yo na wag mo na itong sabihin sa kanya? Sabi naman ni Tess, sinasabi ko lang to dahil alam ko makakatulong ito sa investigasyon. Kahit na lalo mo lang pinapalala, hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Rigor sa anak niya, kay Tanggol. Mapapahamak siya. Okay, alam naman natin na ikapapahamak niya pero alam natin na baka ito rin yung dahilan para magbago siya. Diba? Para rin naman to sa atin. Nawala ng gana si Tindeng, sabi niya, Noy, tara na nga. Sabi ni Noy, ang aga-aga pa, pupunta agad tayo sa palengke. Parang alas 5 pa lang yata ng umaga, inaantok pa ako. Teka, mukhang nilaglag nga tayo ni Tess, no? Sabi ni Tindeng, no? Panigurado tayong mananagot. Sa akin naman, hindi na naman ako maninibago kung akong pag-iinitan ni Rigor. Pinag-aalala ko lang talaga yung kalagayan ni Tanggol. Baka mapahamak siya. Kapag nalaman ito ng mga namumuno sa koreksyonal yung sa pag-iimbestiga ni Tanggol, panigurado baka maparusahan sito sa loob. Kaya nag-aalala talaga ako sa kanya. Itong si Tess hindi ko talaga maintindihan. Sabi naman ni Noy, itong si Tess masyado kasing padalos-dalos. Hindi na iniisip kung ano yung nasabihin. Basta na lang siya nagsusumbong kay Rigor. Tara na nga, makalis na nga. Maaga tayo magbukas ng tindahan. Ngayon, pumunta itong si Rigor kay Chairman. Magandang araw, Chairman. Rigor, ikaw pala, napadalo ka. Magkape tayo. Diyo, salamat ho. Ano ba sadya mo rito? Chairman, di ba nasabi niyo sa akin noong nakaraan na meron dito nagpunta na taga correctional at inaalam yung tungkol sa mga inmates nila doon na maaaring nagpunta rito sa Quiapo at isa na nga rito si Tanggol. Di ba nasabi ko sa iyo nung isang gabi nung nagkita tayo, bakit may problema ba kay Tanggol?
Wala naman ho, chairman. Nag-iimbestiga lang ho ako. Meron ho ba kayo napansin nakakaiba rito sa lugar? May mga taong pumupunta? Wala naman. Pero kung meron, yan mo, ibubulong ko sa'yo. At ipagsasabi ko rin sa correctional yung sa nagpunta dito. Chairman, kung maaari ho, sa atin na lang ho ito. Huwag niyo na ho sana ipaalam pa kahit kanino. O sige, makakaasa ka. Sige ho, chairman, salamat po. Umalis na siya. Ngayon sabi naman ni Santino, Nay, totoo ho ba yung sinasabi ni tatay? Di kapag nalaman po niya na nakakalabas nga po si Kuya Tanggol, di maaari mapahamak nga siya. Alam mo, Santino, hindi ko na nga alam kung tama ba yung ginawa ko. Pero sa tingin ko naman, nakakatulong naman to para kay Tanggol Kasi kayo lang naman talaga ang iniisip ko. Sana maging okay lang kuya mo, pinapasa Diyos ko na lang na maayos na to. Sabi ni Santino, sana nga Nay, maayos na to. Alam ko naman na kapakanan nyo naman yung lagi nyo iniisip sabi ni Tess. Maraming salamat at nauunawaan mo ko. Nagkaya ka pa nyo mag-ina. Ngayon sabi naman ni Tess, sige na, umalis ka na. Pumasok ka na sa trabaho at baka malate ka pa. Umalis na nga to si Santino. Samantala, ito naman si Rigor, pinuntahan si Aling Mirna. Sabi niya, Aling Mirna, magandang araw po. Rigor, kau pala. Salamat naman at napadalaw ka. Anong sa atin? Aling Mirna, may nakapagsabi ko kasi sa akin na meron daw pong nag-abot sa inyo ng pera. May nagpunta daw sa inyo dito para abutin kayo ng pera at galing daw po ito kay Enteng. Totoo ba yun? Oo. Nung nakaraan, may nag-abot sa akin ng pera. Bakit? May nangyari ba kay Enteng sa anak ko? Sa correctional? Wala naman ho. Nag-iimbestiga lang ho ako. Sino ho ba yung tao nag-abot sa inyo? Hindi ko kilala pero babae. Matanda na ho ba siya? Bata pa. Maganda. Maganda siya. Tapos nun, bigla na siyang umalis agad. Nagmamadali Sabi ni Rigor. May kasama ho ba siya? May napansin ho ba kayo? Wala sa mga kasama sa mga tropahan po ni Tanggol, nabalitaan niyo po ba na inabutan din ho sila ng pera? Hindi ko alam Pasensya ka na. Ganto na lang ho, Aling Mirna. Kapag meron hong nangyaring ganito, ipag-alam niyo po sa akin o di kaya sa mga kasamahan kong pulis o di kaya kay chairman. Sige Rigor, makakaasa ka. Malis na. Samantala itong si Don Julio, pinuntahan si Ramon. Sabi niya, Ramon, kamusta ka? Hindi ka pa rin ba okay? Ganyan ka pa rin ba? Sabi ko lang sa'yo, kaya ako napunta dito dahil kami na muna ni Tanggol ang mag-aasikaso ng negosyo. Hindi ko po pwedeng ipaubaya ang negosyo sa'yo, lalo na't wala ka pa sa tamang wisyo. Kaya pinagtataka ko talaga ba't ka namumblema dyan sa asawa mo na nawawala na. Bumangon ka na Ramon. Kailangan ikaw magturo ng paghawak ng negosyo sa anak mo. Kailangan ka niya. Naghihintay na siya sa'yo. Hindi yung ako na lolo niya. Ikaw magturo sa kanya dahil ikaw ang ama. Tandaan mo Ramon, may anak ka pa. Sabi niya Kaya wag mo na pang problemahan yung lecheng emosyon na yan. Sabi niya. Umalis na nga si Don Julio. Samantalang si Olga, kinausap nga si David. Handa ka na? Sabi ni David. Handa na ako. Mabuti pa mauna na kayo doon sa bodega. Naayusin ninyong negosyo. At susunod na lang ako. Bakit hindi ka pa sumama? Sabi ni Olga. May pupuntahan po ako. Sabi ni David. Pupuntahan mo si Tanggol, no? Oo, pupuntahan ko siya. At malalaman ko kung ano ang kalagayan niya doon. Kaya ikaw, galingan mo sa trabaho. Huwag kang magpapahalata. Mag-iingat ka. At saka kumain ka na rin ng almusal. Nang sa gayon, magkaroon din ng sustansya yung laman ng utak mo. Ng asarpe. Tapos natatawa na lang itong si David Ngayon bumaba na nga itong si Olga at kinausap siya ni Diego at saka ni Paquito. Sabi nila, madam, sasamahan ko na ho ba kayo? Wag na. Samahan niyo si David at siguraduhin ninyong hindi siya papalpak. Kopya madam, sabi ni Diego. Samantala, dumako na nga tayo dito sa selda na kung saan si Ben nakabihis na at lalabas na nga siya, laya na. Nagpasalamat siya sa mga tropa ni Tanggol. Sabi ni Enteng, walang anuman, Ben, salamat din sa'yo. Maraming salamat sa inyo Sabi naman ng mga kasama ni Tanggol, Ben, paano na yan? Ano nang magiging boy mo ngayon? Paglabas mo dito sa correctional. Siguro, dating gawi, doon pa rin ako uwi sa Quiapo. Pupuntahan ko na sina Supremo. Sabi naman ni Oweng, ang huling
ilang beses na nakita namin sina Supremo, nandoon sila sa kainan ni Mang Berting eh. Sige, pupuntahan ko siya, hanapin ko siya. Sabi ng mga kasama ni Tanggol, mag-iingat ka Ben ha, ingat ka na lang, salamat sa inyo. Ngayon pinuntahan niya si Tanggol, Tanggol, alis na ako, sana matapos na yung problema mo, sana maging okay ka na. Ngayon lumabas ng higaan tong si Tanggol, sabi niya, ingat ka Ben, maraming salamat. Ben, meron sana akong isang ipapakiusap sa'yo, diba? So, syempre inalaman ni Ben kung ano yon, kung anong klase yung pakiusap ni Tanggol. So, malalaman natin yan bukas mga kapamilya. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa gabing ito. Bukas, araw ng Biyernes, episode 248, pakatutukan natin ang pangalawang kaguluhan dito sa Zelda, na kung saan ay binastos na naman ni Bong itong si Bubbles. Pinuwersa niya. Kaya naman pinagtanggol ito ni Tanggol. Sakto naman na mainit ang ulo niya dahil nga sa pagkamatay nga ni Mokang, kaya dito niya nailabas ang kanyang sama at puot kay Bong at sa grupo nito. Kaya dito natin malalaman kung mabubuhay ba si Bong o dito na siya mamamatay. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa inyong lahat.